Feeling mo ba ay na-stuck ka sa kinalalagyan mo ngayon? O kaya yung nandun ka sa isang sitwasyon na ayaw mo naman na mapunta doon, pero dahil sa mga circumstances ng iyong buhay ay nandoon ka? Sa video na to ay aking ibabahagi ang 3 bagay na mahalaga mong malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng sitwasyon mo ngayon. Sa Exodus 14 verses 1 to 22, ito ay kwento ng mga Israelita na kung saan sila ay naglalakbay sa ilang or sa wilderness patungo sa lupang ipinangako ng Diyos. Ngayon sa sitwasyon na yon, habang sila ay naglalakbay, ay hinabol sila ng mga Egyptians, ang mga kawal or hukbo ni Pharaoh, dahil gusto nila ulit silang bihagin. Napagitnaan sila ng 2 malalaking hadlang. Kung titingin sila sa kanilang likod ay nandyan na ang mga Egyptian upang sila ay bihagin ulit. At sa kanilang harap naman ay nandoon yung Red Sea. So nalagay sila sa kalagitnaan na napakahirap dahil kung titingnan nila sa kanilang likod ay pwede silang patayin ng mga Egyptian. Kung titingin naman sila sa kanilang harapan ay paano ba sila makakaligtas? Paano sila makakadaan? Dagat yung nasa harapan nila. So sa pamamagitan din ng tagpong ito ay nasubok din ang kanilang pananampalataya. So ang unang mahalagang bagay na dapat nating makita kung tayo ay na-stuck sa ating buhay or hindi tayo makaalis sa isang sitwasyon ay God has a purpose. Yes, madalas na nating marinig yan. God has a purpose. May layunin ang Diyos para sa iyo. But that is true. Walang coincident sa ating buhay. Walang nagkataon lang. Walang aksidente lang na nangyari. God has a purpose for the nation of Israel. Katulad ng ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno, kay Abraham, Isaac at Jacob, ipinangakuan sila ng Diyos na magkakaroon sila ng sariling bansa na matatawag nilang kanila. No, na pagpapalain sila ng Diyos na gagawin silang sindami ng mga bituin sa langit. Nais ng Diyos na palayain ang bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. At hindi lang ito pisikal dahil sa kanilang matagal na pamamalagi doon sa Ehipto na umabot ng 430 years, yung kanilang mindset ay naging slave. So the way silang mag-isip, the way silang manamit, the way silang mamuhay ay nakabase doon sa kanilang mentalidad na sila ay mga slaves o mga alipin. Nais ng Diyos na alisin sila doon sa pagkakaroon ng mentalidad na yon para maisagawa niya yung kanyang purpose sa kanila. Nais ng Diyos na palayain sila doon sa kanilang sitwasyon, not just physically but mentally and emotionally, upang kanilang magampanan ang layunin ng Diyos sa buhay nila bilang isang bansa. God wants them to give a freedom. God wants them to be called a nation under His name. God wants them to have a new identity. God wants them to know Him and to be their God and be His people. God has a plan for your life. You might be messed up today, nag-struggle ka man sa kasalanan, o nandun ka sa isang sitwasyon na parang paulit-ulit na lang. God wants you to be out of that situation and change your life or change your circumstances. God sees your future. Alam ng Diyos yung kinabukasan mo. Minsan din natin maintindihan bakit nangyayari to, bakit parang paulit-ulit na lang. But you just have to trust Him. Kahit hindi natin nakikita yung ginagawa niya sa buhay natin, patuloy ka lang na magtiwala. Dahil lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay it's all for His love and faithfulness to us. He works in our lives according to who He is and not on who we are. The second one is process. Dito talaga yung mga refining moments. Dito mo talaga makikita kung sino ka ba talaga, kung ano ba talaga yung laman ng puso mo, paano ka mag-respond, mag-react sa mga sitwasyon na kinalalagyan mo. Literally, the Israelites were squeezed in the situation. So sa kanilang likod ay nandun yung mga Egyptian na humahabol sa kanila. Sa harapan naman ay nandyan yung dagat. No, paano nila haharapin? So naipit talaga sila sa
sitwasyon na yon. At sa pamamagitan ng sitwasyon na yun ay doon din lumabas yung kanilang tunay na saloobin, kung ano talaga yung nasa puso't isipan nila. Their true attitude came out because of fear. Nagsimula silang mag-complain kay Moses. Nagsimula silang magreklamo na bakit mo pa kami dinala dito? Bakit pinakialaman mo pa kami? Okay na kami doon sa Egypt kahit na mga alipin kami. Nagsimula din silang mag-compare, no, na mabuti pa doon kaysa dito. So their real standing came out. Are they going to move forward, going to the promised land God had given them, or move back sila doon sa Egypt? Are they going to step forward, or are they going to step backward? So doon sa sitwasyon na yon, even doon sa kanilang paglalakbay sa ilang or sa wilderness, ay nagkaroon ng process ng pagre-refine ng kanilang character. Yes, it's really true na when we obey the Lord, hindi yan laging maganda, masaya. Napakaraming mga pagdadaanan mong proseso para ikaw ay malilog o kaya magaya sa karakter na dapat na nais ng Diyos sa'yo. So sa prosesong ito, ang ating attitude ay na-refine, naaayos, kumbaga ay naliliha. Sa proseso rin ito ay ini-expose ni Lord yung puso natin at yung mga kasalanan natin na nandyan pa pala sa atin ay dinidil natin. Our faith is being tested if it is genuine or true, so that we can learn how to yield to God and trust in Him. When we face hardships or naharap tayo sa mahirap na problema o sitwasyon, yung respond natin will show the level of our faith and trust in God. When we are being squeezed, the real us will come out. No, dyan na natin makikita yung sarili natin na magre-reklamo ba tayo, magko-complain ba tayo, ire-regret ba natin yung decision natin na nag-follow tayo sa Diyos, o kaya ire-regret ba natin yung decision natin na we do the right thing. So nais ng Diyos na maalis tayo sa ganyan na sitwasyon, at it doesn't end there. God will not end there. He wants us to be molded. He wants us to be refined, to be changed, so we could fulfill His purpose in our lives. So sabi nga nila, go through the process. So hindi siya madali, pero kailangan nating mag-go through doon para matutunan natin yung mga lesson in life na kailangan nating matutunan para maging ready tayo to do what God wants us to do. In that process, God wants us to move forward, to keep moving, to keep believing, to keep pressing on, dahil for sure, no, God will help us. He will see us through. Sometimes we feel helpless sa situation natin na parang hindi na tayo makalaya, no? But keep doing the right thing. Keep trusting the Lord. Keep believing, dahil for sure, God will let you get out from that situation. At ang pangatlong bagay na mahalaga mong malaman ang ginagawa ng Diyos sa sitwasyon mo ay He wants to display His power to you and through your situation. Katulad ng ginawa ng Diyos sa mga Israelita na sila ay naglakad sa gitna ng dagat. Iniligtas sila ng Diyos sa kamay ng mga Egyptians. He is more than able to rescue them because God is powerful. It takes faith to believe in the power of God to move in your situation. Naniniwala ka ba na kayang-kayang baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon? Naniniwala ka ba na kayang-kaya kanyang alisin doon sa sitwasyon tungo sa nais niya sa buhay mo? Yes, there is no doubt about it because God is powerful. You just have to trust Him. You just have to believe in Him and never lose faith. Are you ready to receive or experience God's power to work in your life? So be ready, because God is more than able to do it for you and through you, and it's all for His glory. So naway may natutunan ka sa ibinahagi ko sa video na to at na-encourage or makatulong sa kung ano man ang sitwasyon ngayon na kinalalagyan mo. So maraming salamat at God bless.